Okay? 10 qualities of a great leader. Ayan. Leaders have vision, goals, and plans. Paano yung sinabi ni ate kanina? Yung passion niya nandoon na nag-enjoy siya every time na nakikita niya yung mangyayari sa kanya. Importante yung vision. Okay? Yun kasi yung mag-lead sa'yo na magplano para marating mo yung mga goals mo dito sa First Vita Plus. Kailangan nakikita nyo na dinadrive mo yung dream car mo, binubuksan mo yung gate ng dream house mo, di ba? Kinukuha mo na yung passport ng family mo, dahil dadalhin mo siya sa Disneyland. Magpa-travel kayo sa Boracay, di ba? Dapat may ganon. Okay, dapat na-visualize nyo yan dahil doon nagsisimula yung plano. Okay, sa mga visions na yan. Okay? Leaders are believers. Are you believers? Yes. Then you are a leader. Yes. Kasi may naniniwala ka, di ba? Believe first and you will see the result. Not to see is to believe. Di ba may mga nakikilala din tayo na encounter tayo along the way na, ay, pag may check ka na, tsaka ako sasama sa'yo. Ay, pag nakabili ka na ng bahay, at tsaka ako sasama sa'yo. Nung nakabili ka ng bahay, ay, nauna ka na, nahuli na ako. Oh, wala din. Sala sa init, no? Sala sa lamig. Ayan. Believe that it is achievable. It is doable and it is possible yung ginagawa natin dito sa First Vita Plus. Ramdam ko pagod na kayo. Ako din. Pareho lang tayo. Ayan. Leaders are committed to serve. Ayan. Hindi po pwedeng taga-utos ka lang sa mga tao mo. Okay? Diba nung pinasali mo yan, pinangakuan mo yan, tutulungan kita. Tutulungan kita. Payayamanin kita. Nung nag-join nga. Pati si Upline, tinamad na. O, nasa yung pangako mo? Diba? So, dapat committed din kayo doon sa binibitiwan ninyong salita. Okay? They are committed to guide, to manage, to train, to motivate, and to inspire. Hindi i-demotivate ang mga tao. Huwag niyong inaaway ang mga downline ninyo. Sino nakaaway ng downline dito? Ha? Wala? Okay po ba kayo? Yes! Sige, fast talk na natin. Leaders are mentors and motivators. Ayan. Sige, picture nyo na lang kaya. Mas maganda. Tapos basahin nyo na lang sa bahay. Diba? Leaders are highly motivated. Are you highly motivated? Yes! Na yun, yung mga itsura nyo na yan, highly motivated yan. Seryoso ba? Yung kahit gutom-gutom na kayo, nandiyan pa rin, nakakinig pa rin. Yung kahit tumakalaw na yung sikura mo, go pa rin. Kung kahit wala yung upline mo na dito, natatakot ka na pag-uwi mo mamaya, okay ka pa rin? Grabe. Yung tipong wala ka na pumasahe mamaya, okay pa rin? Yung tipong 6 months ka na hindi chume-cheque, pero go pa rin? Oh, believe naman ako doon. Pero huwag kayong matuwa sa 6 months na walang cheque, ha? Hindi masaya yun. Okay? Do the job first before asking your dealers to do the job. Leaders have strong determination to succeed. Dapat talaga. Oo, gagawin ko to hanggat hindi na magbago ang buhay ng pamilya ko. Gagawin ko to hanggat hindi ko napapauwi yung tatay ko sa abroad. Gagawin ko to hanggat hindi ko nakukuha yung aking mga pangarap na bahay at sasakyan. Diba? Kaya niyo po mag-commit ng gano'n? Yes! Ayan, whatever it takes. Great leaders are good followers and ayan, leaders, syempre, number 1 requirement, great attitude. Alam niyo, ang simpleng paliwanag ko sa attitude, yung iiwanan mo yung dating ikaw. Sino ba yung dating ikaw? Yung dating ikaw na tatamad-tamad, yung dating ikaw na pasaway, yung dating ikaw na hindi nakikinig sa outline, yung sinabi magpula pero ang sinuot pink. Diba? Yung sabi niya outline, oy, mag-red tayo! Yung iba nakaitim. Diba? Oy, mag-red tayo! Yung iba naka-green.
Sabi, sino ba yung mga yun? Ayan, anyway, take the actions. They take actions even the outline is not watching. Ayan. In fairness, marami dito yung gumagalaw ng walang outline. Ito, si Girlie, wala nang outline to eh. Pero talaga naman saludo ko sa Team Heart. Kasi kahit wala kayong outline, tuloy-tuloy lang. Sabi nung iba, bakit wala silang outline? Huwag kayong chismoso-chismoso. Secret yun. Okay? Then they humble down. Dito talaga, pag kumikita ka ng malaki, bago ka bigyan ng malaking resulta, pababangitin ka po talaga dito. Kaya kung may mga masasama pang ugali, yung mga gusto lumaman dyan, ubusin nyo na po. Pababangitin ka talaga dito bago ka bigyan ng millions. Dapat hindi ka mayabang. Okay? Dapat hindi kayo feeling mo, ikaw lang yung magaling. Willing to sacrifice. Willing matuto. Willing magpaturo. Ayan ang mga attitude ng magaling na leader. Ang haba naman. Leaders of trust and respect. Ayan. Ito, importante yan. Trust is the foundation of leadership. Para kasi, pagka sinabi mo, yung team ko, dito ang direksyon na dadalhin ko kayo. Ayayaman ko kayo. Dapat panindigan mo yun. Kasi nandun nga yung tiwala ng grupo mo eh. Pag hindi mo ginawa yun na. Masisira na yung tiwala natin. Kaya nagkakawat-awat ang grupo, kaya may nag-quit, kaya may umaayaw. Kaya may nawawala. Trust your leaders. Let them grow. Yung mga leader nyo, isalan nyo paunti-unti sa mga talks. Huwag yung ikaw lang ang magaling. Diba? Dapat pinagtitiwalaan yung mga downline nyo. Paunti-unti, product lang muna. O kaya, introduction lang muna. O kaya sa susunod, simula isang gulay, isang leader. O 5 gulay, 5 leader. Unti-unti ba? Hanggang sa gumaling, hanggang sa matuto. Yung iba kasing leader, upline, nangihinayang. Naku, ang dami kasing prospect. Ako na mababagsak. Sayang kasi pag hindi nag-join, mali, hindi matututo ang mga leaders mo na. Kasi ikaw lang ang magaling. Eh, paano kung magkasakit ka? Walang magtutok, kailangan ng speaker. Eh, may sakit ka, ika-cancel? Diba? Mali yun. Okay? May mga grupo na ang tawag namin artificial growth yung paglago. Pag wala yung upline, walang production ang buong team. Artificial growth ang tawag doon. Kasi nga si upline lang ang gumagalaw. Si upline lang ang magaling. Kaya pag hindi na siya nagtutok, walang production yung buong team. Nakukuha? Kaya sa mga uplines, hindi dapat kayo lang ang magaling. Dapat gumagaling din yung mga tao ninyo sa ilalim. Okay? Leaders develop or create wiser and stronger leaders. You can develop leaders if you are not a leader. Kwento ko na lang sa inyo yung story of this. Narinig niyo na ba yan? Eh, alam niyo naman yung goose, yung gansa. Lumilipad ba yan? Uy, lumilipad sila. Lumilipad sila. Ha? Mababa lang. Pero lumilipad sila. O, sige, kwento ko, okay lang? Oo, yung story of geese. Pwede po magkwento? Oo, last na to. Promise. Ako rin, pagod na pagod na. Kung kayo pagod na din. Pare-pareho tayo. O, ito yung story ng geese. Okay lang ba kayo sa group dyan? Ha? Parang ito yung mga hurado. Mga judge, yung area nila. Oo, parang kahit anong mangyari, doon lang sila. Okay, ito yung storya. Yung mga gansa, pag sinabing geese is, plural. Marami sila, diba? Di ba napapansin nyo pag lumipad sila, V. V formation. Nakaayos. V. Alam niyo yung V, diba? V victory. Okay, naka-letter V or parang pa-triangle. Okay, ganun sila lumipad, diba? Alam niyo pala, ang kwento niyan, kaya ganun sila lumipad. Pag pala ang gansa, lumipad ng paisa-isa, mahina sila. Pero pag lumipad sila as group, nag-i-increase yung energy nila ng 71% compare sa individual lipad nila. At ang
maganda po pala sa mga gansa na yan, halimbawa may isang sugatan. Halimbawa, hindi inaasahan na baril yung isa. Kasalanan pala natin yun, no? May nabaril or tinamaan ng puno, tinamaan ng kidlat. I don't know, basta nasugatan. Tapos, bago siya lumanding sa lupa, halimbawa, hindi naman totally patay pa, nahinala, sasamahan niya ng ibang grupo. Sasamahan sila. Babantayan sila hanggang sa bumalik or hanggang sa mamatay. Nagigets mo? Ganun pala yung teamwork ng GIS. Kaya mabilis nilang nakarating yung gusto nilang puntahan as team. Nag-i-increase yung energy nila ng 71% pag sama-sama sila ang lumilipad. Parang sa, ito lang wala pa. Wala pa. Excited? Nilakad po ba kayo? Ako din, madaling-madali na ako. Eto pala. Diba sa network natin, wala din talagang nagtatagumpay na ikaw lang. Masama loob mo sa downline mo. Masama loob mo sa upline mo. Nagsusolo ka. Diba? Kaya lang, ang disadvantage nung pag ikaw lang ang pagod. Ikaw lang may check, ikaw lang masaya. Or ikaw lang din ang malungkot kung hindi successful yung lakad. Nakukuha? Ang kahalagahan po ng team, kaya nga tayo may mga leader Kaya may mga uplines. Kaya nga ang mga uplines, nagsaset din ang tinatawag na core leaders. Kasi nga, like ako, 500,000 na po ang tao ko. Pag kinausap ko yung 500,000 araw-araw, baka po butot balat na ako ngayon. O, baka po hindi ko na po kaya magsalita sa inyo ng 6 na oras. Okay? Pero, dahil meron akong mga leaders, core leaders in fact, okay, nakatulong ko sa pag-aalaga dun sa 500,000, sumadali yung trabaho. Kaya nga, ano yung point ko? Kaya minsan sa negosyo, dapat sineset aside po talaga natin yung mga emotions. Marami kasi dito, let's face it, 22 years na po ako dito sa First Vita Plus, na encounter ko na lahat ng klase ng leader. Yung iba, sa sama ng loob sa downline or upline, kinakalimutan na yung pangarap. Minsan sinusumpa na yung kaaway. Yung downline man yung upline. Ay! Bigsaid ako niyan! Bahala sa buhay niya! Ayan, may mga ganyan. So, yun yung masaklap sa atin Masyado tayo mga emotional na mga Pilipino. Dahil sa emotions na yan, yun yung nagpapakwit sa atin na gawin yung negosyo. Dapat hindi. Na sumama lang, inutusan ka lang ng upline mo or na-reject ka lang ng upline mo sa isang invitation mo. Hindi ka napagbigyan. Alamin mo naman, baka naman busy si upline. Baka naman namatayan si upline ng uko or whatever. Baka naman si upline ay may lakad din naman personal. Tao din po kami. Lalo na ako, katakot-takot na nag-i-invite sa akin. Diba? Be considerate din na yung upline nyo, maraming hawak na tao. Yung mga tampo-tampo dapat sa negosyo walang personalan. Dapat na thinking natin, negosyante ka, gagawin mo ng paraan yung negosyo mo dito. With or without upline. Ang titingnan mo lagi, yung mga tao mo, yung team mo, alalahanin mo, upline ka, leader ka. Sa team nga ng mga gansa, ikaw yung namumuno. Imagine mo kung sirain mo information ng feed, na wala yung leader. Ano mangyayari sa mga leaders mo? Magkakalagas-lagas. Manghihina. Kasi na, ang energy nila sasama-sama Ganun din sa team natin. Bakit kayo nakilala agad ni Ma'am Doggy? Kasi every time pupunta kayo dito ng Sunday, grupo kayo. At tuwing pupunta kayo dito, mag-invite kayo. Iisa ang direksyon nyo, iisa yung goal nyo. Tama? Kaya kayo napansin. Nakukuha po. Subukan mo pumunta dito, ikaw lang mag-isa, pumapalak ka, wala pumapansin sa'yo. Kanina grupo yung isa ngayon, palakpak ang palakpak. Diba? Nagkaintindihan? Dahil grupo kayo, kahit lilima kayo, pero yung sigaw nyo pang 50, nakikilala agad. At kapag nakilala, yung isa't isa, tumataas ang moral. Uy, kilala na tayo sa office, galing natin. Dahil gano'n ang thinking nila, hataw lalo. Bakit? Kilala na tayo, may pressure. Kailangan patunayan natin na deserve natin yung pagkakilala sa atin. Tama? Siya yung reaction yun. Kaya
leader. Kung saan mo dadalhin yung tao mo, kung ano gagawin mo sa pangarap nila, ano yung plano mo sa mga activities nila, sa atin po lahat nakasalalay yung as upline. So be a leader mga partner para sa mga taong pinaasa natin. Nababaguhin natin ang buhay nila, napapalinisin mo yung utang nila, payayamahin natin sila, di ba? So, nagigets nyo ba yung role ng leaders? Very, ano po yun, very critical. Oh, pero masarap din. I-enjoy nyo yung process. I-enjoy nyo lang. Okay? Dito naman, marunong ka lang mangopya. Madali naman gawin eh. Hindi naman kailangan graduate ng college para maging leader. Hindi naman kailangan leader ka na isang chilling squad para ka maging leader dito. Naaaral lahat eh. Naaaral ang marketing plan. Naaaral ang training, na master. O, kopyahin mo paano ginagawa ng mga speakers, paano ginagawa ng mga apps. Gayahin mo na lang ng gayahin. Huwag ka na mag-isip ng strategy. Nakukuha po ba? Ayun na po yun. Oo, ayun. Magpaka-leader kayo. Ayan. Leaders know the priorities, know the Pareto principle. Yung 20-80 na principle. 20 na tao mo yung nag-create ng 80% ng production mo. Kaya nga tayo may mga tinatawag na core leaders. Kasi mahirap kung ikaw lahat ang mag-handle ng tao mo. Pagod-pagod yan. Patayan yun. Okay? And last, leaders produce results. Tandaan yan. At the end of the day, ang laging basis ng mga idolo mo, may resulta. Okay? Yung ginagala mo, may resulta. Kaya kung gusto mo mato dito, dahil sa resulta. At para magka-resulta, kailangan meron ka team, grupo, leaders. Tama? Ayan. They make their vision reality. They won't accept failure. Yan ang mga utak ng magagaling na leader. Hindi ka tatanggap ng failure. Success is inevitable. Hindi kayang iwasan. Okay? Failure is unacceptable. Hindi ka papayag na mag-failure. Okay? Try lang ng try. Pero huwag kang mag-quit. Success is inevitable. Take 2. By all means, success. Nothing else. Mag-focus ka lang, kapatid, sa pangarap mo. Hindi ka maliligaw dito sa first time. Ano po ba?